Kahit mga pare kompeke, kami po ay bumili po ako ng isda kay kuya. So dito po ako kay Ate Inday kasi nga po is ako po sana ay magsiswimming. Thank you so much po. Ako po sana ay magsiswimming. Ang kadahilanan po ay hindi po ako nakapunta ng swimming dahil ako po inasarat na pinikon po ng anak ni Ate Inday. So dito na po ako, pinaghintay po pala ako ng anak ni Ate Inday na si Kit. So dito na po ako napunta kay Ate Inday. Yun nga po, kamalas-malasan. Nahingan pa po ako ng pambili ng tilapia. Oh, ngayon, wala po problema kasi pagkain naman po yun. Ayun naman po sa atin ay tawa ng tawa. Oh. Dahil hello, kumusta naman? Okay. Okay ka lang? Kuya, bye-bye! Nag-iingat kayo ha! Magdala kayo ng mas mura-mura! Ha? Oh. Ay, Ate Inday, kumusta? Okay lang. Anong gagawin natin luto dun sa tilapia? Ay. Kuya Nyok? Ah. Ano? Kata. Gata na ano? Ay! Gagata na. Nahalik ka sa... Anong gagawin nga dyan? Ang sweet nyo naman dalawa. Hawakan yung dalawang isda. Tig-isa kayong dalawa. Tapos paghalikin nyo yung isda. Paghalikin nyo, yan. Oh. Tapos kayong dalawa din, halik din. Sige, nag-aula kayong dalawa. Tapos halik din Kuya Onyok. Oh, di ba? Oh, uto-uto na tayo. So, anong gagawin gata? Anong ahalo? Anong ahalo nga? Sibuyas. Anong gulay? Pitsay. Ayoko ng pitsay. Gata-gata. Kayo, bahala kayong gusto nyong luto. Ayoko din ng paksiw. Paksiw. Ayoko din. O prito. Ayoko din. Kaya po talaga si Ate Inday sa Pasko. Magkasama-sama po kami sa Pasko. Tapos okay sa bagong taon po kasi wala ako dito. Doon po kami. Nagawin din sa Pasko, lahat ng pwedeng pasabugin na. Ha? Ay, unahin mo si Unyok. Oo. Apo na. Hindi. Sisimulan ko sa pinakamali. Bata. Hanggang patanda. Kung sino mas pinakamatanda, edi siyang huli. Si Unyok. Hindi ah. Sino? Amanda. Sa Amanda ang huli. Oo. Paputayin mo na dito. Pupunta ko na. Nagpahaputi siya. Hindi siya nagpahaputi. Nagda-diet. Oo. Nagda-diet nga siya. Grabe ka naman. Nagda-diet nga siya. Oh, padding yun. Ito po ibili kong tilapia, sasaingin mo namin sa asin, tapos gagataan po namin. Kasama po ang pinakamagandang babae, si Ate Inday, ang unang aswang ng Isabang. Tapos lang po namin mag-TikTok. Yan. Galing po sumayo ni Ate Inday, panuorin nyo po. Normal, labada na naman si Ate Inday matapos nakipag-chismisan sa akin. Matapos po kami bumili. Matapos ko po siya chismisan. Yan, oh. Matapos po namin mag-TikTok. Balik, labada naman po sa atin. Dahil po labada talaga Ate Inday, grabe. Hindi po yan nauubos. Araw-araw po kasi anak niya ay araw-araw po ang bihis. Hindi man po pwedeng hindi magbibihis. Kasi nga po yung mga anak niya daig pa po ang nagtatanim sa talukan, nagtatalok. Kasi mga anak niya puro lalaki. Yan, oh. Nyok po, tulong-tulong po sila dito. Pag wala siyang pasok, ayan, siya po nagluluto ng pananghalian. O tinan niyo po, o daig pa po ng ako ay pinapausukan. Tinan niyo po, para pa ako isang lamok na rin na inapausukan. Ay, ano nang buhay natin ito. Nagluluto, o. Ha? Para alis ang lamok. Para alis ang lamok. Ay, ako yung lamok na pinapaalis, malaking lamok. Diba? Diba, Ate Inday? Totoo naman, diba, Ate Inday? Sabi ko, diba, ah? Oo naman. Oh, 'di ba sabi ko 'di ba? Kadami-daming apamana ni Kuya Onyok, bakit ilong pa? 'Di ba? Tingnan mo tuloy ngayon, nagsasuffer yung mga anak niya. Kagaya ni Kit. Pag nakikita yung ilong, parang panungkit ng mangga. 'Di ba? Sabi ko nga, wag maliligo sa dagat, sa ilog at saka sa swimming pool. Kasi baka mapasukan ng tubig ay siya'y malunod. Ang ligo niya po ay wag yung pahiga, laging padapa. Tsaka pag po siya nagliligo sa bahay natin, tabo, dito niya po bubuhos sa ulo sa may likod, hindi sa harapan. Oh. Isang utawa sa Ate Inday. Diba, Ate Inday? Kasi nga po, pag umuso ang bilog-bilog na hangin, ito naman po maganda, guys. Pag nauso po ang bilog-bilog na hangin, sila ang mabubuhay. Oh. Diba? Yun nga po ang sinasabi natin. Yun nga sinasabi na, kapag naka-side view, wow, matangos ang ilong. Kapag sumide view ulit sa kabila, wow, perfect
ang kanyang ilong. Kapag humarap ay parang batang naggagapang na nakadapa ang ilong. Di ba, Tinday? Ay, nako, pag good vibes lang po. Na po nung ni Unyok talaga namang malipad-lipad po ang kasirula sa apoy. Sa lakas ng apoy. Di ba, totoo naman, Tinday, O, diba? Pampag-good vibes lang po mga Mart, mga parang peke sa atin, Day. Tinday, kantahan kita. Labandera, labandera, ako po si Inday Labandera. Linday Labandera. Kilala mo si Gloria Labandera. Alam mo yung Gloria Labandera? Di ka may si Inday Labandera. Laging naglalaba, may dala siyang planggana, may bati at sabon pa, kaya maghapon likod niya ay pagod. Ay, Diyos ko po. Sabi nga po ng iba, pag malaki daw po ang iyong hinaharap, mabigat, mangalay. Ay bakit po yung iba? Wala namang dinadala sa walang dinadala ang pangharap. Bakit po laging kuba na? Di ba? Totoo naman Bakit ko Ate Inday, malaki ang iyong hinaharap, hindi ka naman nakukuba. Samantala yung ibang wala namang hinaharap. Wala namang dibdib, bakit kuba na? Di ba? Yun ang di ba? Sabi po ng iba, ano pa sabi Ate Inday? Ano pang kasabihan? Sabi ng iba, kung saan ka nadapa, doon ka rin babangon. Ay, syempre, doon ka nadapa, alangan naman ikaw ay saan ka babangon? Kung nadapa ka sa palengke, doon ka babangon sa mall? Di ba? Ay, talaga naman, di ba mga tao nga, mga Pilipino nga naman. Siyempre, kung saan ka nadapa, doon ko talaga babangon, di ba, Ate Inday? Alangan naman, nadapa ka sa palengke, sa mall ka babangon? Di ba? Di ba layo Ate Inday? Alam mo, pagulong-gulong ko papunta dun sa mall bago ka babangon. Para doon ka lang bumangon Ay, Diyos ko Ate Inday, talaga mga Pinoy. Mga kasabihan ng mga Pinoy talaga naman. So ito pa, kapag daw may sinuksok, may madudukot. Ay malamang, sinuksok mo talaga. Siyempre may madudukot ka. Wag mong suksok at wala ka madudukot. Talaga mga kasabihan ng mga Pilipino. Pero yun po ay matalinhaga po kasi salita yun, di ba? At hindi, may ibig sabihin kasi yun. Ibig sabihin po nun, kapag may kang sinuksok, talaga may madudukot ka. Ibig sabihin, in case po ng emergency at kayo ay may tinago or kayo po ay may itinabi, in case of emergency, nagkasakit, whatever, may madudukot po tayo. Yun po ang ibig sabihin po nun Huwag niyo po masyadong seryosohin yung joke-joke namin. Doon naman po kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Ibig po sabihin, nadapa ka na doon sa isang lugar na yon, nagkamali ka na doon, huwag mo nang balikan pa, di ba? So nadapa ka na doon huwag ka na doon, di ba? Ganun po ang ibig sabihin nun, kung saan ka nadapa, doon ka rin babangon. Ang ibig pa sabihin. Ikaw Ate Inday, may alam ka bang kasabihan? Wala nga. Mga ganun, yung mga sawikain. Ang alam ko, lumamon lang. Yun lang alam mo, lumamon lang. Wala kang alam kung hindi lumamon at maglaba lang. Nakatawa ka naman Ate Inday Wala kang alam talaga, as in. Lumamon lang. Lumamon lang. Lumamon at maglaba lang. Ay, Diyos ko po, yun lang daw po alam niya Ate Inday, Mariosep. Kaya ito yung enjoy po sa paglaba. Ayan po labahin na yan, di ba yan po ay 5 days na nilalabhan niya. Hindi pa rin po natatapos hanggang ngayon. So yan po babanlawan pa ay Miyerkules. Di ba linggo ngayon po? Miyerkules na po yung malababanlawan. Tapos yan po ay na isampay na ng Miyerkules. Yan naman po ay mapipinaw pa ng Biyernes. Tapos Sabado pa po matutupi. Kasi sa Ate Inday po, ay siya pa rin po yung naglalaba dire-diretso araw-araw. Kaya hindi po niya mainintindi agad. Di ba Ate Inday? Nagabantay pa po siya ang trabaho po natin Inday ngayon ay security guard, lady guard. Lunes hanggang Biyernes po siya ay lady guard. Opo. Pag Sabado at Linggo, siya po ay labandera. Opo. Alam niyo kung bakit po siya lady guard? Siya po ay tagabantay ng mga anak niya dun sa school. Naghahatid sundo pa yan. Yan po may service. Malaki po ang kita niyan. May service po yan na sasakyan. Nagsiservice siya. Hatid sundo niya po yung anak niya. Lady guard po siya sa school, tagabantay. Nagwardya niya yung kanyang mga anak. Baka daw madapuan ng langaw at lamok.
Simula, maalas po dito 12:30, marating po alas 4:30. Di ba po? Ganun po katsaga sa atin. Dahil pagkarating pa dyan, maglalaba pa yan. So kaya po, masaya lamang po kami, pero yan po sa atin dahil malungkot dahil nga po syempre hirap ng buhay. Marami po niyang kagastusan, so marami po siyang anak, kaya siya po ay ganyan lang, dinadaan niya lang po sa tawa paglalaba kasi wala lang po siyang ginagawa dito, kaysa naman daw po nga siya ay magmarites. Ay pero kakaiba po yan, daig pa po natin ang CCTV, ang bilis na po makasagap. Oo, then, talo pa po yung wifi ninyo, yung antenna ng TV ninyo, napakalakas ng sagap niya. Nandito lang yan po pero maraming kwento yan. Ganyan po si Ate Inday, kasayat kabait. Yan. Mabait po kasi yung mag-asawa. Kaya naman sila po sa Pasko, sila po ipapasayahin natin. Sila po ititreat natin yung mag-asawa. Ititreat po natin sila dyan sa ilalim ng tulay. Paliliguin natin sila dyan sa tulay, ilalim ng tulay. Dyan po natin sila ipagdi-date sa ilalim po ng tulay. Guys, dyan. Yan guys, doon po sila maliligo. Tapos after po nila maligo doon, papakainin po natin sila. So, alam nyo guys, so sila yung kakain. Doon lamang po sa gitna ng maisan. Maglalagay po tayo ng lamesa doon. At least lumabas sila. Doon, maglalagay doon ng ilaw, kandila, at saka lamesa sa gitna ng maisan. O, diba, napaka-sweet. Wala pang gumagawa atin. Hindi, napaka-romantic noon. Kaya nga lang, kamot kayo ng kamot. Kasi nga, Makati. Diba? Bonggang-bongga. Bongga nga naman, Makati nga naman, diba? Ikaw Ate Deki, kay pagbibigay ng pagkakataon na ikaw ay kunyari kayo ay yung seryoso talaga. For example, kunyari may nag-sponsor sa inyo na kayo ay sige po, i-treat natin sila, dalhin niyo po siya sa Manila. Papayag kayo? Ano? Magde-date kayo dalawang asawa, kuya magbubuk po ako ng doon niyo po dalhin yan sa sa Duset Thani Hotel sa Makati. Tutulog po sila doon, tapos siyempre maliligo din po sila, tapos i-shopping niyo po siya sa SM Manila o kay Glorieta o kay Greenbelt, gano'n. Kuya, may nagbigay. Papayag kayo? Ay, hindi ako papayag kung dalawa lang kami mag-asawa. Paano yung mga anak ko? Ay kayo nga lang Hindi naman kasi nga, di ba, parang hindi yun na kasi mararanasan yun Kasi matanda na nga kayo. Yung mga anak nyo, mararanasan niya. Kasi hindi naman habang buhay nandito lang sila Diba? Siyempre, pag sila lumaki na, makakapunta sila ng Manila, makakapagtrabaho sila, kayo. Diba? Pero tama naman sa ganyan sinasabi mo na yun, na paano yung mga anak mo nga naman, siyempre wala mag-iintindi. Tama nga naman sinasabi mo na may point ka rin doon. Kaya nga lang para bagang, siyempre, para bang sa sarili natin, kayo lang muna yung priority kasi hindi nyo nararanasan yung mga ganon. Pero kung naman kung may mag-sponsor sa inyo, buong pamilya kayo, syempre, di ba? Why not? Mas pipiliin mo, di ba yun? Kung yung buong pamilya, di ba? Lang mabait po yun si Kuya Unyok. Si Kuya Unyok po kasi, dati po si Kuya Unyok kasi maganda ang kutis. Dahil nga po siya construction, kaya ganyan na ang kanyang pong kutis. Umitim na po siya. Di ba Kuya Unyok? Yan. Nung binata po yan, kaya in love dyan si Ate Inday. Kasi yan po yung maputi pa rin si Kuya Unyok. Tsaka sa atin, maputi po yan. Nangarag na lang po dahil kay Kuya Unyok. Nangarag na. Ngayon po, awa naman siya, nangitim na guys. Kasi syempre, hindi niya na po iniisip yung kanyang wala na rin ngipin. Kaya kayo po ay kung gusto niyo lang po isponsoran ng ngipin yung mag-asawa. Sobrang ng init na itim. Oo, tignan niyo po si Kuya Unyok. Yung mukhang rabbit na. yung ngipin po ya isa na sa unahan. Tapos si Ate Inday naman po nasubrahan ang ngipin sa unahan, sa likod naman po nawala. Ay dapat po, actually, dapat po sa Ate Inday po talaga maganda, dapat po ang ngipin yan. Hindi lang po talaga siya pumayag. May nag-sponsor po kasi dyan from Laguna na gusto po kasi sa Ate Inday i-makeover. Nagugustuhan niya po kasi bubunutin lahat ng ngipin tapos postisuhan. Si Ate Inday lang po ang ayaw. Braces pala po. Kung ayaw daw niya po ng bunot, lilinisan daw po yung ngipin niya tapos talagang po ng braces para umatras yung ngipin niya pag ganon. Ayaw po pumayag na Ate Inday. Kaya yun po, syempre ayaw ko naman po na pilitin yung tao kung ayaw. Kaya ganyan pa rin po ang hitsura ni Ate Inday. Dapat maganda na dapat po kasi sa Ate Inday mahilig tumawa, diba? So lagi labas po yung 24 niyang ngipin. Ayaw, tingnan po. Hindi na sala po sa Ate Inday magtatakip ng kanyang bibig sa pagtatawa. Kaya yun po, ayaw po pumayag na Ate Inday. Siyempre, hindi ko lang po pwedeng pilitin yung po ay decision niya. Kaya pasensya na po doon sa nag-sponsor. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Basta siya po ay from Laguna. Kaya, sa susunod Ate Inday, pag may sponsor na, i-grab mo na.
Like for example, kung ikaw ay facial wash, o di go, para gumanda yung pest mo. Kaya lang bawal gumamit doon ng stranger, kagaya ng mga Maxifil, yung mga pabasa, yung toner, pag nagpa-facial wash ka. Kasi gaganda yan eh, lahat Habang yan. buhay na yun. Oo, maganda yan. Oo, kuya, 1 year kang ipa-facial wash, 1 year. O di, babalik-balik ka dong every, pag sabi, ay kada 3 araw po, bumalik po kayo dito sa ganyan. Babalik ka. Kunyari, lang halimbawa lamang yun. Okay, for example, mga 1 week, ganun, babalik ka na para alagaan yung face mo. Diba? Yung sasabi mo, maganda nga yung mukha mo, paano naman yung bulsa mo? Yun nga. Diba, ano? Ay, sponsor laan naman yun, diba? If ever nga, na magkaroon nga. Diba, gusto mo rin naman yung ganun, diba? Kahit sino gusto yung maging ganun, diba? Diba, yes, tama. Tama ka dyan, Inday, tumpak, 100% tumpak! Yun talaga, tama. Busy po yung haligi ng tahanan. Haligi ba talaga? O haligi po talaga siya kasi kulay po siya ng haligi ng bahay. Oo, haligi ng tahanan. Ito po ay ilaw ng tahanan pero yung bahay po nila madilim. Hindi po ilaw yan po yung madilim na tahanan. Yung po yung haligi, ito po ay ilaw na napundi na. Kung peke, okay na po kami, kakain na po kami ni Ate Inday. So kami po yung mag-boodle fight. Ang simpleng boodle fight lamang naman po kami. So ngayon, mga preparing ng food na po. Ito na, ayan. So ito na po. Guys, pasensya na po kayo ha. Huwag niyo na pong pansinin yung napakaputing kaldero ni Ate Inday. Kasi kahoy po sila. Bakit ganun pa man po? Mandinis naman po ang loob noon. So ayan. Ay, dahon po kami. Tapos nandun po yung luto namin ginataang tilapia. Napakasarap po. O, diba? O, diba? Si Ate Inday pinaghahanda na. So, wala ba tayong pa-soft drinks yan, Ate Inday? Wala pa. Ha? Ikalat ni kanin, dugdurugin mong kanin. Mamaya na. Sadukin lang muna. Wala ba Kuya Onyok na pa-soft drinks? Wala pa, walang kwarta. Ah, ba't laging walang kwarta? Walang kwarta, walang ano. Ano? Wala pang sahod. Okay. Huling-huli sa pagsubo sa Ate Inday. Kain po kami. Ayan. Yan. Thank you so much. Ano masasabi? Thank you so much po sa blessing. Ano salamat po sa pagkain namin ngayong araw na to. Ayan. Oh, binubuhat na po yung pinakamaputing kaserola. Palayo baka madali ng aso at masayang. Hanggang December pa nating ulam yan. Abuhurin. Ay, bulol na ako abuhurin. So, para man din pong, para laan po man din ano Parang dinaanan lang po ng hangin. Oh, ang bagyo oh. O boss, oh, si Ate Inday tinaw po. Oh. Karat-karat ang kanin ni Ate Inday hanggang braso oh. Daig pambata oh. Oh, di ba? Ang ganda ni Bibi oh. Bibi, ganda mo ha, wag lang maging tamad. Ayan, kagaya po dito isa din oh, higa-higa laang tamad. Cellphone. Kukunin ko rin yung cellphone Ate Inday. Mga parang tapos na po kaming kumain nila Ate Inday. So ngayon, kami naman po ay magliligpit at si Amanda naman po ang sister ko. May kanin pa ako dito, ebidensya. Yung kapatid, si sister naman po, di ba kapatid kasi may sakit. So siya po ay pagdadalhin ko po sikit ng gamot at saka kanin. So ngayon ay wala pang kanin guys kasi nagsasaing pa kasi nagkulang po yung kanin. Malakas kumain yung mga bata. So ngayon, naghihintay po ng kanin. So kasi may sakit po si Sister Amanda, pwede na ko na rin po ng gamot. So yun, tapos na kami kumain. Si Ate Inday, balik ka na po sa kanyang gawain. Ayun oh. Ayan, ang paglalaba. Paglalaba po ni Ate Inday, di ba? Oh, laba pa more, Ate Inday! Oh, di ba? Thanks for watching.